Magandang araw o anong oras yung ito mapanood mga kapatid. Atin na naman pong titignan ang mga balita ngayong araw at ating tatalakayin at bibigyan ng reaksyon at opinyon. I-ready na po natin ito. Galing ito sa DZAR mga kapatid. Ito po ang SMNI News ang pagkakaalam ko. Ilalagay ko po yan sa description para makita nyo rin po ng buo ang mga balitang inihahatid ng SMNI News. Siyempre, pinakamainit ito, no? Gusto ko lang ipakita sa inyo yung laman ng sako sa Taal Lake. Di tiyak kung totoong buto. Sabi ng ganon. Kasi nga po, yung sakong ipinapakita doon, medyo bago. Ilang taon na po ba yung sabong-sabong na yan? Sana ho totoo na yun talaga yung sako. Pero naghihinala lang naman yung ibang mga Pilipino natin na bakit nung kinuha yung sako, buong buo pa. Sabagay, plastic ba ang sako? Pero alam ko medyo madaling masira yun pag nilagay po sa dagat. O kaya may mga lumot-lumot na at kung ano-anong mga dumi. Pero doon yung pinakita, para medyo malinis pa. Okay, mga kapatid, at ang mga susunod po natin tatalakayin. Rodrigo Duterte Academic Building binuksan na. Wow! Tamo? Kahit na binabatikos po nila ang mga Duterte, gumagawa pa rin ang mga Duterte ng mga magagandang mga bagay. Ito pa, controversial na mga pangalang tumanggap ng confidential fund. Ayan, dapat po ang unahin kung tutuusin, ayan dapat eh. Di ba? O yung mga tumanggap, magkano ba yan? Lagpas ba nga yan sa sinasabi nila na confidential pa ni BP Sara? O, ng mga pangalan tumanggap ng confidential hindi lang naman iisa. O. Ay, hindi, iba pala to. Yun ata yung sa Piatos-Piatos. O, tama. Basta tignan naman natin yan mamaya. At syempre, ang ating panghuli, biktima ng adik, nagpasalamat kay FPRRD. Ito yung siguro yung mga nagbago na. At iba pang mga balita, no? Titignan pa ho natin yan kasi meron pa rito kay Tore. Sabi ng 5 minutes responde ng PNP. Pasikat lang. House arrest at agarang pag-uwi kay FPRRD. Oy, sana. Okay, simulan na po natin yung sa Taal Lake dahil paboritong-paborito ngayon to ng taong bayan. O yan, i-play na ho Hindi natin. pa kumpirmado ng DOJ kung human remains o buto nga ng tao ang laman ng sakong na-recover kahapon, araw ng Webes, sa Taal Lake. Ayon kay DOJ spokesperson Asik Nico Clavano, kailangan pa ang forensic examination para makumpirma ito. Si Margot Gonzalez magbabalita. Pangalawang araw ngayon ng search and retrieval operation ng Department of Justice, Philippine National Police at Philippine Coast Guard sa Lawa ng Taal, lugar kung saan umano inilibing ang mga missing sabongero. Akala ko nga inilagay sa mismo talaga doon sa may pinakabunganga ng Taal kasi pag doon nilagay yun, parang wala na tayong aasahan doon kasi tunaw-tunaw na yun. Pero sa Lawa daw kasi no, kaya yan, sige, alamin ho natin mga kapatid. Kahapon nagka-recover ang PNP-CIDG ng isang sako na tila sunog na mga buto ng tao ang laman. Ang nangyari po kasi doon, Hala. nasa area kami nung kung saan ginagawa yung search. Yung mismong point sa lake na tinuro nung ating informant. Nung nandun kami, nandun ang DOJ, CIDG at PNP, at ang Coast Guard. Kulay itim yung Meron kulay ding itim, isang no? team ng CIDG na nasa shoreline. No? Tapos habang hinihintay kami, dahil nanggaling pa kami ng Talisay, papuntang Laurel, nag-ungkat-ungkat lang sila dun sa mismong area kasi yun po yung tinuro din ng informant natin bilang jump-off point ng mga suspects natin kung saan sila tumuloy para ihulog na yung mga katawan. Ang laman ng sako ay isasailalim sa forensic examination para makumpirma kung labi o buto nga ito ng tao at kung kabilang ang mga buto sa mga nawawalang sabongero. Naku. Ang na-recover na sako ay nasa kusodiya ng PNP-CIDG. Pagdating sa kung Isa picture na nakita natin, medyo bago-bago yung siguro iba pang iba pang sako. Pero ito talaga masasabi natin na oo kasi maitim talaga Kaya baka legit, sino no? ang gagawa ng forensic examination sa laman nito, isasangguni daw kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Naku, Ang usual protocol po kasi dyan, pag ang PNP CIDG po ang nakahanap, then they will also take custody of the same. As to who will do the forensics, we will have to wait for the Secretary's guidance para
malaman ho natin kung sino magfo-forensics. Ang NBI handa raw magsagawa ng forensic basta't meron silang matatanggap na formal request. The NBI under its charter ay we can render technical assistance or forensic support to any government office or agency when properly requested. Nasa batas po yan ng NBI. Oras na masuri na ang laman ng sako, 48 hours daw ang hihintayin bago makumpirma kung human remains nga ba ang mga ito. Kung buto nga ng tao ang laman ng sako, kukunin ang DNA sample ng mga kamag-anak ng mga missing sabongero. At kung hindi ito mag-match, ayon kay Clavano, Then we have just opened a completely new case. Iba yun. Dahil, syempre, tao pa rin yun. At kung hindi natin masasabi na kaugnay siya dito sa kasong ito, then malamang kasama siya sa ibang kaso. sa search and retrieval operation ngayong araw, 2 beses daw sumisid ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard. Umabot sa pagitan ng 16 hanggang 21 metro ang lalim ng kanilang sinisid. Sa 2 site sa bahagi ng Taal, may nakita umano silang mga panibagong sako at agad na nagsagawa ng retrieval. We move forward with caution kasi po we still don't know what the contents of those sacks are. Very possible din po na ang laman doon ay hindi naman buto, but we are hoping for the best. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Alright, grabe. Mahirap hong maghanap ng sako, lalo na kung iilan lamang yan. Tapos buong lawa ng Taal Lake. Grabe oh. Lawa na, Taal Lake pa. Mahirap po 'yon, pero congrats sa ating mga nagda-dive. Hindi ho biro yung magda-dive ka tas maghahanap ka ng mga ganyan, malalim pa. Tas ang lawak-lawak niyan. Kumbaga para kang naghanap ng karayom doon po sa buhanginan. No? Mahirap 'yon pero ginagawa pa rin nila yung kanilang mga tungkulin. Maraming salamat po at sana mabigyan ng katarungan yan kung totoo man. Okay, dumako na po tayo sa isa pang balita ho natin. Eto na mga kapatid, no, yung about po dun sa confidential fund, yung kay BP Sara. Okay, simulan na ho natin i-play ito. Alright. Malakas ang pagtitiwala ni Inday Sara na pagdating dyan sa paglilitis sa impeachment trial, nakakasiguro na siya na may papaliwanag niya sa pamamagitan ng mga testigong expert sa intelligence operation kung bakit ang mga pangalan ng tumanggap ay hindi totoong pangalan. Oo. Yan ang pinupunto ni BP Inday Sara. Kaya sinasabi niya, huwag ko kayong basta naniniwala sa mga sinasabi ng mga nandyan sa House of Representatives. Actually, halos lahat naman sigurado din ako sa ibang confidential fund, lalo na kapag yung target ninyo, no, yung mga illegal, yung mga matataas na tao, na may mga pangalan talaga at may mga tira baka balikan ka. O halimbawa si ganito, si Juan de la Cruz, o bibigyan kita ng budget, ikaw nang bahala sa mga bataan mo para puksain ang illegal powder. O ilalagay ko pangalan mo rito, isang buo. Di baka balikan siya pagka nagkaroon ng investigasyon. O, binigyan mo ng budget yun, si Juan de la Cruz, binigyan mo ng budget para puksain niya yung mga illegal. O, kung nilagay mo piatos, yung mga tawag doon, mga call sign. Oh. Di hindi siya napahamak kung ilalagay mo yung totoo. Kaya nga confidential Anga-anga naman yung iba dyan, no? Kung talaga daw hindi totoo, bakit gawa-gawa yung mga pangalan, yung mga piatos. Ay, naka mga kapatid, ang 80-80 nyo naman. Natural, hindi talaga pwede. Kayo naman, no? Para naman kayong timang-timang Sa mga lang yun sa mga hindi marunong umunawa, si Juan de la Cruz, gagawin mo i-aarestuhin niya yung mga ganito at iimbestigahan niya yung mga malalaking tao na nakurakot. Halimbawa, kailangan ba ilalagay niya yung alias niya, totoong pangalan niya? Alias nga Mapapahamak yung tao kapag buong pangalan ang nilagay niya. Pati nga buong pamilya nun, mapapahamak pag nilagay. Hindi nyo ba naisip yon? Kaya itong mga buaya, pinipilit po nilang alamin kung sino talaga bakit ito. Kasi iniisip nila baka targetin na tayo dito sa confidential pa na ginagawa ni BP Sara Diba? O baka mamaya niyan yung mga makakaliwang grupo itatargetin niya na. Hindi natin alam. Sino bang mga inutusan niya? Wala, sila piatos lang. Hindi nila malalaman. Ganun naman talaga.
Huwag tayong anga-anga doon sa mga anga-anga, ha? Pasensya na kayo. Dapat matuto na ho tayo. Huwag tayong anga-anga. Masakit, pero matututo ka. Okay, tuloy ho tayo, no? Sinabi niya, kahit nga hindi matuloy ang impeachment, halimbawa man, ito po ay madismiss Ayan. dahil sa ito'y lumabag sa 1-year ban tungkol sa impeachment complaint. Whether ang magdi-dismiss niyan yung impeachment court o ang Korte Suprema, sabi niya, paliliwanag ko pa rin yan publicly. Yun, Wag ko kayong nice. mag-alala. Ay, sabihin na natin dito kay Sir Panelo. Here we go. Sinasabi ni Inday Sara, hindi lahat ng napapakinggan po natin dyan sa Kamara de Representante, lalong-lalo na doon sa mga taga-usig, ay paniniwalaan nyo kaagad. Tama. Natural lamang na palaging ang pahayag ng mga yan ay pakontra at pinapakita nila ang pagka-guilty ni Tama. VP Inday Sara. Lalong-lalo na pagdating doon sa pinupukpok nila yung confidential funds, Oo. yung mga fictitious ang tumanggap, parang pinalalabas nila na walang tumanggap ng pera. Kung hindi si Inday Sara lang ang kumuha. Ganun pala yung ibig nilang sabihin. Kasi nga yung mga pangalan, piatos-piatos lang. At kung ano-ano lang, no? Ay, ganun talaga. Pasasamain po nila si VP Sara. Pero nakakagulat lang, no? Hindi naniniwala ang taong bayan o yung karamihan. Siguro may ilang mga nalalason, pero konti lang. Pero pag nalaman na nila yung katotohanan, bumabalik agad sila. Dito sa channel natin, minsan yung iba na nalilito na. Pero, tuloy pa rin yung paninindigan nila na, ay, si VP Sara. Hindi totoo ang ibinibintang nila kay VP Sara. Kasi nga, bukas yung mga kaisipan nila. Ganyan po yung mga subscriber natin. Okay? Matagal na natin Palike nung pinaliwanag yan na yung mga fictitious names, kasama yan sa SOP ng release ng confidential funds. Kasi paulit-ulit na nating sinasabi na yung confidential funds ay nireserba yan para gamitin sa mga operasyon, kampanya, tama po. mga hakbangin laban saan? Sa mga kalaban ng Estado. Those confidential Mga sindikato, ganyan. Alam mo namang ilantad mo, yung pangalan mo. Diba? Hindi rin. Ewan ko pa sa kanila. funds have been reserved against the enemies of the state. Ibig po sabihin, kailangan meron kang pera para Naman. makakuha ka ng mga impormasyon laban sa mga galaw, Yes. sa mga personalidad, sa mga programa ng mga kalaban ng Estado. Sino ba mga kalaban ng Estado? Di ang mga kriminal, Oo. ang mga terorista, ang mga drug lords. Ang lalaki ng pera ng mga yan. Kung hindi mo bibigyan ng budget yan, anong gagawin ng mga yan? Yung halimbawa, yung mga pupuksa sa mga yan. O ilalagay mo buong pangalan mo, Juan de la Cruz, na binigyan ka ng budget para puksain yung mga illegal powder. Ikaw ba sa sarili mo papayag ka? Ilalagay yung buong pangalan mo dun sa confidential fund. Kaya nga confidential fund eh. Hindi, ma'am, lagay mo na lang alias ko. Halimbawa, si Sapatos. No? Kasi pag buong pangalan ko, baka naman manganib yung pamilya ko. O dun sa mga nagre-reklamo, kayo nga, sige nga, payag ba kayo? Buong pangalan nyo ilalagay doon? Confidential nga eh. Tuloy tayo mga kapatid ha. Ang mga komunista, mga rebelde, lahat pong yan ay kalaban ng Estado. Tama. At makukuha mo lamang ang impormasyon na sensitibo sa mga ginagawa nila kung gagalaw ang gobyerno sa pamamagitan ng pondo. Yun. Bibilihin mo ang impormasyon. Saan manggagaling ang impormasyon? Manggagaling po ang impormasyon doon sa mga kalaban ng Estado, sa mga Yes. miyembro nila. Oo. Hihikayatin mo sila. Madalit sabi, bibilihin mo sila para Oo. sila ay tumalikod. Maganda yun. Kunyari, i-spyan mo sila. Oy, ikaw, di ba? Oy, balita ko, member ka. Hindi ho. Ito, bigyan kita mga 1.5 million. Kuha na siguro pamilya mo nito. Ha? Sige na, tanggapin mo na. 1.5? Kasi po, baka biglang 2 milyon. Po, sige ho. Pero huwag niyo ako isusumbong, ha? Akong bahala. Basta 2 milyon, sa'yo na. Sige po, bigyan mo kami ng mga impormasyon. Okay, sige po, sige po.
Hindi ayos ang usapan. Ngayon, kung wala kang pera, hindi ka bibigyan ng pondo. Kaya mo bang gawin yon? Sasaba ka, pupuksain mo yung mga yun, wala ka man lang dalang pera. Ibig ko sabihin ha, hindi literal na pumunta ka doon, eto pera! Hindi gano'n ha. O baka may anga-anga na naman dyan. O, tuloy tayo. Sa kanilang organisasyon at bumaliktad at magsabi ng mga programa nila, mga personalidad nila para mausig natin, mahuli natin. Siyempre, pag sila tumanggap ng pera, hindi mo mapapapirma yan na nandun ang pangalan nila. Oo. Sapagkat malalagay sila sa panganib. Sigurado papatayin sila ng mga kasama nila. Di ba? Sa pagtatrader nila. Kaya, natural lamang na iba't ibang pangalan ang gagawin mo. Tama, kaya nga ako, sa mga taga-kabilang vlogger sa kabila, kahit sa mga kuya natin, hindi ko naman kayo hini-hate. Minsan natutuwa lang din ako na kaya nyong panindigan yung vlog nyo na hindi kayo nagsisearch, na tinatanong nyo rin yung mga pangalan, bakit ganun? Kaya maswerte kami rito sa channel ko dahil hindi kami hindi kami konti ang pag-unawa. Malawak ang pag-unawa namin sa mga subscriber ko. Maraming salamat. Mag-comment kayo dyan mga kapatid. Ha? Pangalan niya ng restaurant, pangalan ng ibang tao, pangalan ng kung ano-ano pa. Natural po yan. At yan nga, kung kakausapin nyo, yung mga intelligence officer na na-involved dyan, yun din ang sasabihin. Correct. Kaya, kumpiyansado o malakas ang pagtitiwala ni Inday Sara na pagdating dyan sa paglilitis sa impeachment trial, nakakasiguro na siya Correct. na may papaliwanag niya sa pamamagitan ng mga testigong expert sa intelligence operation kung bakit ang mga pangalan ng tumanggap ay hindi totoong pangalan. Yan ang pinupunto ni BP Inday Sara. Kaya sinasabi niya, Tsaka hindi hindi mo na kailangan pag-iisipan ng maayos. Konting paliwanag nga lang dun. Makukuha mo na agad yung sagot. Di ba? Hindi mo na kailangan pag-aralan. Ako nga, naiintindihan ko huwag na mo kayong basta naniniwala sa mga sinasabi ng mga nandyan sa House of Representatives. Ang sinabi niya, kaya kahit nga hindi matuloy ang impeachment, halimbawa man, ito po ay madismiss dahil sa ito'y lumabag sa 1-year ban tungkol sa impeachment complaint. Whether ang magdi-dismiss yan, yung impeachment court o ang Korte Suprema, sabi niya, paliliwanag ko pa rin yan publicly. Huwag mo kayong mag-alala. Yun ang sinasabi ni Inday Sara. Nagpataw si US President Donald Trump ng 20% na taripa sa lahat ng produktong galing sa Pilipinas simula ngayong Grabe, Agosto 1. Ba't kaya? Ayon sa liham niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagbabala si Trump kung maghihiganti ang Pilipinas sa pamamagitan ng sariling taripa ay dadagdagan pa ito ng karagdagang singil. Nag-alok din si Trump ng exemption para sa mga kumpanyang lilipat ng produksyon sa Amerika. Ayon sa kanya, ang bagong taripa ay tugon sa matagal ng hindi patas na pulisiya ng Pilipinas sa kalakalan na nagdulot ng malaking trade deficit sa US na tinawag niyang banta sa pambansang seguridad. Sa mas mataas ito, attorney, sa dating 17% na taripa na inihayag niya nitong Abril lang. Pero mas mababa kumpara sa 36% na ipapataw sa karating nating bansa sa Cambodia at Thailand. Ang Pilipinas ay kabilang sa ilang bansang tinarget ng mas pinalawak na kampanya sa taripa ng US, kabilang ang Brazil na may napapatawan ng 50% sa copper exports. Nauna nang sinabi ng Malacanang na maliit lang ang magiging epekto ng 17% na taripa at tinanggap ito dahil sa magandang relasyon na Pilipinas at Amerika, lalo na sa larangan ng depensa. Pero sa tingin niyo po, attorney, makabubuti po ba sa Pilipinas na tanggapin na lamang ang Malamang hindi. itong update na naging 20% na yung taripa ng Amerika upang mapanatiling maganda ang ugnayang militar at diplomatiko, o dapat bang igiit ng bansa ang patas na kasunduan kahit malagay sa alanganin ang relasyon nito sa Amerika? Grabe Unang-una, wala kang magagawa dyan pag nagbigay ng ganong taripa ang Estados Unidos. Oo. All you can do is to negotiate with them na kung maaari, mababaan, ibalik sa dati. Pero may remedyo naman dyan kahit na nga, kasi karapatan nila yun na
taas ng taripa, lalo pa sinasabi nila na apektuhan sila. Ang gawin natin, huwag nating limitahan ang pag-aangkat ng mga produkto natin sa Amerika lang. Hanapan natin ng ibang bansa na Oo. makakaangkat tayo para Tama. yung ating mga aangkatang lugar ay hindi lamang Amerika. Tama. Marami. Dito lang sa Asia, dami. Sa Europa. Yan ang remedyo dyan. Damihan natin ng production Kung baga, wag lang iisa. at humanap tayo ng mapaglalagyan, hindi lamang sa Amerika. Correct. Maganda sana, Attorney Sal, kung sa China, kaso nga lang po, may din po, may issue din po yung ating bansa. Eh, pag sa China kayo, sabihin pro-China. Sila galit agad. No? Pag sinabi sa China, o kaya sa ibang kalakip bansa, marami yan, no? Tuloy tayo. Sa China, ano po sa tingin ninyo? Hindi lang naman ang China ang bansa. Ilang bang bansa marami natin. pa, marami. Tandaan ng mga bansa. Marami tayong pwedeng pag-angkatan. Hindi lang ang China. Okay, tapos na tayo dito sa isang balita. Ang masasabi ko lang dyan, mga kapatid, tinaasan tayo ng taripa, no? E di, pwede pa naman yung mag-angkat ka sa iba't ibang bansa din. Hindi lang yung nakapokus ka sa Amerika. Total, ganyan naman sa Amerika. E di, kausapin yung mga ibang bansa. Kaso busy yung administrasyon natin eh. Sa Duterte. O, paano ba yan? Busy sa Duterte. Ano ba magagawa natin? Busy sila. O, paano sila makakangkat sa ibang bansa ay kung busy sila sa kakabanat sa Duterte? Wala tayong magagawa. Intindihin nyo na lang. Okay. Dumako na po tayo sa isang balita natin. Eto, maganda to. Yung 5 minutes response na kapag tinawagan mo sila, darating agad. No? Ba? Matindi yon, mga kapatid. Sige nga, panoorin ho natin. Hindi kumbinsido si dating National Defense Secretary Norberto Gonzales sa 5-minute response ng Philippine National Police. Anya, hindi man lang ipinakita ng PNP ang kanilang paghahanda para rito. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Almar Fersuelo. Mas maganda pa rin pong nakaano sila, rumoronda sila. Kasi dito sa Davao City, mga kapatid, kahit sa mga sa mga gimikan, no, makikita mo may mga mobile na mayat maya makikita mo, uy, may dumadaan na mobile. Kumbaga bantay sarado, ganun ho kasipag. Hindi yung nakatunganga na lang kayo sa office, maghihintay na lang kayo ng 911. Ewan ko kung anong klaseng style yan ng 911 na yan. Baka may nagbabantay din. Hindi ho natin alam. Kasi pag tunog pa lang, parang iniisip mo, 5 minutes darating na. Wow, saya. Sana ganun nga talaga. Okay, tuloy tayo. No? Kuha ang videong ito nung nagsasagawa ng demo ang Philippine National Police o PNP sa kanilang ipinagmamayabang na 5 minutes response. Makikita sa footage na pinangunahan ito mismo ni PNP Chief General Nicolas Torre III. 3 minutes police response. Kindly send policemen. Aurora, EDSA, intersection. Sa naturang demo, tila sinusubukan ni Torre ang mga pulis kung gaano sila kabilis rumisponde sa mga tawag na kanilang natatanggap. Pero bago pa man maibigay ng buo ang lokasyon, dumating na agad ang police mobile. Along EDSA na island. Wala pa eh. Hindi pa nga sinasabi kung ano yan. Bigla na dyan na. Yeah. Tapos sasabihin niya dyan, talagang pumupunta pala yan dyan. Ba't nyo dyan pinuwesto? Alam nyo palang may pumupwesto dyan. Umani ng batikos ang nasabing video mula sa netizens. Marami ang hindi naniwala sa tagpong ipinakita. May mga nagsabing tila scripted ang demo, habang ang iba naman ay tinawanan ang umano'y pasikat na 5-minute response. Bago pa ito, sa unang press ko ni Torre, sinabi nito na kaya nila ang 3-minute response, na kalaunan ay naging 5-minute response. Para naman sa dating Defense Secretary na si Norberto Gonzales, kulang sa pag-aaral ang ambisyon ng PNP. Napakakulang sa pag-aaral ang ginawa tungkol dyan sa 5 minutes. Hindi mo na inayos na Nakakaya naman, parang ginagawang kengko yung mga kapulisan ho natin. Love na love ko yung mga kapulisan natin, mga kapatid. Kasi astig din sila tignan. Biruin mo, tinataya nila yung buhay nila para sa atin. Tapos may dumating na isang Torre, ganito yung gagawin sa kanila. No? Ewan ko kung may mga tinanggal na, huwag naman ho sana. O binigyan ng parang violation. Huwag naman ho, kasi ho, nabigla ho sila dito sa 5 minutes response. Para ho naman kasing hindi ka panipaniwala eh. Parang ang hirap naman ho ng ganon, di ba? mabuti.
Gusto lang sumikat yan. Dagdag pa nito, Gusto maliban lang sa matinding traffic na nagpapabagal sa responde ng pulis, hindi rin anya ipinakita kung anong klaseng preparasyon ang ginawa ng mga pulis para sa nasabing mas mabilis na pagresponde. Paano kung na-traffic yung pulis? Di naman natin inaayos yung traffic natin. Kasi maraming preparasyon yan. At maraming paghanda, pagtitraining, pagbibigay ng tamang mga equipment. Yes. Yan. Hindi naman nakita yan Basta in-announce na lang na 5 minutes response. Walang paghahanda na ipinakita. Para sa Diyos sa Pilipinas, Mahal Almar Forsuelo, SMNI News. Ang reaction ho natin dyan, para kasing hindi pinag-isipan. May in-announce na lang sila na eto may 5 minutes na kapag tumawag kayo sa 911 darating na. Paano kung na-traffic? Sinong may kasalanan? Yung nagresponde kasi nga na-traffic sila, hindi sila gumawa ng ibang daanan. Kawawa rin naman ang ating kapulisan. Sana po pag-isipan mabuti yung mga ganitong banat. Hindi yung parang nagpapasikat kasi yung dating. No hate po sa ating mga namumuno dyan. Wag ho ganito. Alam ho natin na minsan naiinip tayo dahil ang tagal po ng mga lespo natin, mga kapulisan natin, mga mahal nating naglilingkod sa ating bayan. Pero nandiyan pa rin naman sila para sa atin. Pwedeng dagdagan yung bilis. Pero wag naman yung sobrang bilis na akala mo na may katotohanan para naman kasing kasi lang pwedeng mangyari sa mga kalakip lugar. Pero paano yung mga malalayo at malalayo din yung mga lugar ng kanilang mga, ano ba tawag dyan, mga police station. Paano mo masasabi yung 5 minutes? Ang galing. Yun lang, nakakalito lang po. Pero kung yan talaga ang gusto ninyo at may ipakita nyo sa taong bayan, sige, chat-chat-chat. Pakingin kami ng pang 5 minutes na yan. Okay, dumako na po tayo sa iba pang balita, mga kapatid. Ito yung yung house arrest kasi 'di ba matagal tayong naghahanap ng balita patungkol po kay FPRRD kung ano na, kamusta na, meron ba talaga tayong makukuha doon sa mga senador na nanalo, no? Na gumagawa na ba sila ng aksyon ngayon? Ito na po yung update. Yan, tignan po natin mga kapatid, SMNI News, pasok! Senado ang dalawang mahalagang resolusyon kaugnay sa kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isa para sa kanyang house arrest at ang isa naman ay para mapauwi siya agad mula sa The Hague, Netherlands. Narito ang balita ni Naomi Perez. Buong suporta ang ibinibigay ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa resolusyon na layong mapauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maisailalim ito sa house arrest. Basta importante andito siya sa ating bansa at kung ano mang may mangyari mo sa kanya na hindi maganda, andito lang siya. Ang Pilipino ay kagad ay andyan sa kanyang piling. Ipinahayag rin ang kanyang matinding pag-aalala at lungkot kaugnay ng posibleng kahinatnan ng dating Pangulo sakaling magtagal pa ito sa ICC. So ito yung nakakabahala at lahat tayo nalulungkot kung mangyari man talaga ito na yung ating dating Pangulo na ibinuhos niya yung kanyang buong buhay sa pagsiservisyo at paghanap ng paraan para mabigyan ng magandang buhay yung bawat Pilipino. Ngayon, hayaan na lang natin na mamatay doon sa ibang bansa. At kumbaga, sa kabila ho ng ginawa ng Pangulong Duterte sa Pilipinas para mapaganda ito, sakripisyo din, mahirap po maging Pangulo kung totoo. Noong mga time na yun, nagkaroon pa ng pandemic pero hindi tayo pinabayaan. Kaya nga nakikita ho natin yung trust rating ng dating Pangulong Duterte talagang mataas. Ibig sabihin gusto siya ng mga Pilipino. Pero ito pa yung kapalit na ginawa nila. Hindi ho biro yung ganitong sitwasyon ng ating Pangulo. Sa loob pa ng kulungan at hindi makauwi dito. Nakalungkot po. Ang hirap isipin. Kaya naman hinikayat ni De La Rosa ang mga kapwa mambabatas at iba pang sangay ng pamahalaan na bigyang halaga ang resolusyon na nagsasaad ng respeto at kooperasyon sa panawagan ng Senado para sa agarang repatriation ng dating Pangulo. So ibig sabihin nagtutuloy-tuloy pa rin pala sila. Ginagampanan pa rin nila. Okay, maganda yan, maganda. So kung yan ay kung sila ay respeto sa kanilang equal branch of government at bibigyan nila ng
ng weight yung sense of the Senate, then sana gagawa sila ng action according to the sense of the Senate. No? We are urging them to cause the immediate repatriation of the former president. Dagdag pa niya, hindi na raw dapat palakihin pa ang usapin sa politika, soberanya o reconciliation. Dapat anya ay unahin ang makataong konsiderasyon, lalo pat karamihan sa mga Correct. senador ay makadiyos, makatao at makabayan. Yes. So nakikita ko, sigurado makakuha ng majority yan dahil ako tingin ko what bad will it give to the senators kung i-consider nila yung humanitarian na aspect na sitwasyon ngayon ni Pangulong Duterte. Nakalimutan na nila yung about sovereignty, about reconciliation. Ngayong lumalakas ang panawagan para sa house arrest at repatriation ni dating Pangulong Duterte, inaasahan ng ibang senador na makakakuha ito ng majority support sa Senado. Para sa kanila, ito ay hindi lamang usapin ng politika, kundi paggalang at pagiging makatao. Yes. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat na Yume Perez, Yes. SMNI News. Alam nyo, sabi nga nila dito sa Pilipinas, kung may mga nagawang hindi maganda itong mga kababayan ho natin, hindi pwedeng dalhin sa ibang bansa at sa ibang bansa usigin. 'Di ba? Paano na lang yung mga bayani natin ay pinagtanggol itong Pilipinas na to para sa ating kalayaan kung ngayon yung mismong dati pang presidente na malaki ang nagawa sa Pilipinas, idinala nyo sa dahig. Ay, apo. Ang totoo talagang pagkakaintindi ko dyan, politika, kasi malakas talaga ang mga Duterte. Biruin nyo, ang dami ng pinagagagawa nila sa mga Duterte. Pero nananatili pa rin. Nananatili pa rin na mataas ang ratings ng mga Duterte. Okay, siguro hanggang dito na lamang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo pong makalimutan mag-like sa ating video, mag-comment po kayo dyan, kahit good or bad. Pupusuan ko lahat dyan at makikipagbalik-taktakan tayo sa mga naninira sa mga Duterte. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito po ang Fiber ni Juan. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Ulitin natin, medyo natakpan. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Yes, Fiber ni Maaasahan, Juan. kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright!